Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Racer Ferdinand Enzo Pastor Enzo, na kung saan ay pinatay si Enzo habang nagmamaneho ng truck patungong Clark, Pampanga. Na ang gunman, at sina Domingo de Guzman III, de Guzman, at Dalia bilang mastermind sa pagpatay kay Enzo. Arestado sina PO2 Angel at de Guzman, habang nanatiling nakalaya si Dalia. Ang desisyon na ito ay nagbigay hustisya sa pagkapatay kay Enzo. Mabuhay ka Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier sa pagbibigay mo ng hustisya sa biktimang si Enzo Pastor. Yan ang kailangan natin ng ganitong justice na walang kinikilingan, hindi kagaya ng mga korap na mga fiscal at korap na mga judges na biktima na ay bibiktimahin pa. Kagaya nitong kasong ito ni Enzo Pastor na mantakin mo kinampihan pa ng Court of Appeals ang mga pumatay kay Enzo Pastor. Pakinggan nyo ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong ito. Ayon sa Korte Suprema, Supreme Court upholds finding of probable cause and arrest warrant against wife in race car driver's killing. Pinagtibay ng Korte Suprema ang paghahanap ng malamang na dahilan at warrant ng arrest laban sa asawa sa pagpatay sa race car driver. Pinagtibay ng Korte Suprema ang paghahanap ng probable cause ng prosekusyon at ibinalik ang warrant of arrest at hold departure order laban kay Dalia Guerrero Pastor, Dalia, bilang kasabwat sa pagpatay sa kanyang asawa, ang racer na si Ferdinand Enzo Pastor Enzo. Sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, binaligtad ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals na nagdismiss sa kasong kriminal para sa parricide laban kay Dalia. Noong 2014, ang award-winning na race car driver na si Enzo ay nagmamaneho ng truck patungong Clark, Pampanga, kasama ang kanyang mekaniko na si Paulo Salazar. Matapos huminto ang truck sa panulukan ng Visayas Avenue at Congressional Avenue, isang lalaki ang biglang lumapit sa driver's side ng truck at pinaputukan si Enzo, na ikinamatay nito. Kinasuhan ng prosekusyon si Police Officer 2 Edgar Angel, PO2 Angel, bilang gunman, at sina Domingo de Guzman III, de Guzman, at Dalia bilang mastermind sa pagpatay kay Enzo. Arestado sina PO2 Angel at de Guzman, habang nanatiling nakalaya si Dalia. Pumunta si Dalia sa Court of Appeals para tanungin ang mga paratang laban sa kanya. Nagpasya ang Court of Appeals na pabor kay Dalia at ibinasura ang singil na parricide dahil sa kawalan ng probable cause. Nabigo si PO2 Angel na tukuyin si Dalia bilang utak ng balak na patayin ang kanyang asawa. Nanindigan din ang Court of Appeals na kahit alam ni Dalia ang kasunduan nina PO2 Angel at de Guzman, hindi ito sapat para patunayan na nakipagsabwatan siya sa kanila. Binabaliktad ang Court of Appeals, pinaniwalaan ng Korte Suprema na ang paghahanap ng probable cause ay nangangailangan lamang ng ebidensya na nagpapakita na, mas malamang kaysa sa hindi, isang krimen ang ginawa ng mga sospek. Hindi ito nangangailangan ng katibayan ng pagkakasala ng lampas sa makatwirang pagdududa. Sa kasalukuyang kaso, nalaman ng Korte Suprema na may sapat na ebidensya na nagpapakilala kay Dalia bilang isang co-conspirator at ang kanyang partisipasyon sa pagpatay kay Enzo. Ang tulong ng bahay nina Enzo at Dalia ay nagsabing nasaksihan nila ang relasyon ni Dalia kay de Guzman. Sinabi ni PO2 Angel na ipinakita sa kanya ni de Guzman ang larawan ni Dalia na may mga pasa at hiniling na patayin si Enzo dahil sa pambubugbog kay Dalia. Ang isa pang testigo, si Alvin Nijua, isang self-proclaimed gun for hire, ay nagsabing nakipagkita siya kina Dalia at de Guzman, na parehong nag-alok sa kanya ng 200,000 pisos para patayin si Enzo, ngunit tumanggi si Nijua dahil masyadong mababa ang halaga. Samantala, tumstigo naman si Salazar, na kasama ni Enzo sa truck patungong Clark, Pampanga, na ilang beses na tinawagan ni Dalia si Enzo para subaybayan ang kanilang lokasyon. Sa wakas, si Dalia ay nananatiling nakalaya at hindi isinusumit ang sarili sa jurisdiction ng korte.
Napag-alaman ng korte na ang lahat ng ito ay nagpapakita na si Dalia ay may aktibong kamay sa pagpaplano ng pananambang kay Enzo. Idiniin ng korte na ang paghahanap ng probable cause laban sa isang akusado ay hindi lumalabag sa kanilang karapatan na ituring na inosente. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.